Love! Tawag ko kay Zeus. Hindi ko napigilan ang sariling sundan siya palabas. Alam kong may ilang waiters na nakarinig sa sinabi ng matandang asungot na yon, pero wala na akong pakialam sa kung ano man ang isipin nila. Ang mas mahalaga ngayon sa akin ay ang saloobin ng asawa ko. Dumiretso si Zeus sa sasakyan, kaya bago pa man siya makapasok sa loob ay napatakbo na ako at agaran siyang hinawakan sa braso. Love, are you mad? Please, talk to me. Nagmamakaawa ang tinig ko kaya napatigil siya sa pagbubukas sana ng pintuan. Kita kong pagkuyom ng kamao niya kaya ramdam kong galit siya. Bahagya siyang umatras ng kaunti habang napasabunot sa buhok niya na tila ba naguguluhan sa mga nangyayari. Love! Muling sambit ko kaya ngayon napatingin siya sa gawi ko. His eyes are full of questions. Is that old man telling the truth? Kalaunin na bigkas din niya. He's mad, ngunit ramdam kong kinokontrol niya lang ang sarili. Tuluyan na ako napayuko kasabay ng muling pagpatak ng mga luha ko. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa baba ko para iangat ang aking muka. Punong-puno na ito ng mga luha, ngunit hindi ko magawang punasan. Tell me straight to the eye. Totoo ba ang sinasabi niya? His eyes were begging to know the truth. Kita ko rin ang pait at sakit dito. Hindi niya inaalis ang kamay niya na para bang binabasa ang sagot sa mga mata ko. Hindi sigurado na hindi ako makapagsisinungaling. Nanginginig ang labi ko. I don't know what to say. I don't know how to answer him. Natatakot akong ipagtapat sa kanya ang totoo. Pero natatakot din ako magsinungaling. Para bang alinman sa dalawang pipiliin ko'y tila ba wala pa rin akong takas. Shit! He cursed sabay bitiw sa mukha ko ng marahan. Napailing siya at napahila mo sa kanyang mukha dahil sa sobrang pagkadismaya. I didn't say anything but I guess my action speaks louder. Natitiyak ko na nauunawaan niya ang lahat. Shit! And that uncle in the hospital, isa din ba yun sa naging... Shit! Hindi niya mabigkas ang huling salita. Ngayon na pagtagpi-tagpi niya ng mga nangyari, tanging hikbi lang ang naging sagot ko. Hindi na ako makahahanap pa ng palusot. Huli na para gumawa ng kwento. Alam niya na ang totoo. Napasinghot ako habang marahang lumalapit sa kanya, ngunit iwinaksi niya lang ang kamay ko para hindi ko siya mahawakan. Love, please! Pagsusumamo ko. I'm sorry. Sa punyang noon na para bang hirap na hirap din sa nalaman. We better talk about this some other time. Kailangan ko na muna mapag-isa. Tugon niya bago ako tuluyang tinalikuran. Agarin din siyang pumara ng taxi kaya natarantang binilisan ko ang mga hakbang para pigilan siya. Love, where are you going? Zeus! Tawag ko sa kanya ngunit para siyang walang narinig at tuloy-tuloy na pumasok ng huminto ang taxi. Kinatok ko pang bintana ngunit hindi pa rin siya nagpapigil at wala na akong nagawa ng tuluyang umandar ang taxi paalis. Napahawak ako ngayon sa dibdib kong labis ang sakit. Para tong pinipiga at tinutusok. Pumasok ako sa sakyan at dito na humagulhol ng iyak. Kanina lang ang saya-saya at lambing pa namin. Tapos ngayon biglang naging ganito. Paano na ngayon ang balak namin na sa La Union na manatili? Hindi maaring ako lang mag-isa ang uuwi doon. Napagtagumpayan ko mang pigilan ang pagbabalik ng alaala niya. Hindi ko naman inaasahan na malalaman niya ang mapait na nakaraan ko. At sa isang walang kwentang tagpuan pa. Natatakot ako na baka tuluyan na siyang lumayo sa akin. Mandiri o baka husgahan kagaya noon. Dahil alam kong isa yun sa dahilan kung bakit hindi niya ako magawang gustuhin noon pa man. No, Zeus, hindi to maaari. Hindi pwedeng dito na lang magtatapos ang lahat. Usal ko sa sarili. Hinayaan ko na munang tangayin ako ng matinding emosyon na ito. I need to compose myself now. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kaya nasisiguro kong sa kondo siya nagpunta. Mamaya isusundan ko siya doon. Kailangan ko pang munang atupagin ngayon ang iniwang gulo ni Mr. Santiago. Lalo ng pagbayari ng matanda sa mga gamit na binasag niya at sa iskandalong ginawa niya. Halos kalahating oras akong nanatili sa loob ng sasakyan para lang mailabas ang lahat ng sakit. Ilang beses kong tinawagan si Zeus pero hindi rin ito sumasagot. I'm sorry. Please wag na muna ngayon. I'm so bothered. Give me time. I need to think. Mapait ako na pailing sa mensaheng pinadala niya. He needs space. Yun ang gusto niya. Nakakapanghinay man ngunit yun ang hinihingi niya sa ngayon. Kaya wala akong choice kung hindi ang ibigay ito. BFF?
Hindi naman niya sinabing makikipaghiwalay siya eh. Gusto niya lang makapag-isip. Huwag ka nga masyadong mag-overthink dyan. Pumunta ka na lang dito sa apartment mamaya. Dito ka na muna magstay. Ang tagal mo nang hindi nakakapunta dito. Miss na kita kahit masungit ka. Mahabang salaysay ni Lorna nang tawagan ko ito. Kahit papaano naliwanagan ako sa payo niya. Talagang napakalaki ng tulong na may makakausap kang mapagkakatiwalaang tao sa panahong lugmok ka na. And she's right. Basta masyado lang akong nag-overthink. Ayaw na ayaw ko mag-isip ng negatibong bagay dahil takot ako sa negatibong resulta. Pero heto ako ngayon ay nagsimula ng mapraning. Kinuha kong powder sa dalang bag at naglagay ng kaunti sa muka. I even put eyeshadow on my eyes. Para kahit papaano'y matakpan itong pamamaga ng mga mata ko dahil sa pag-iyak. And the last one ay nagpahid ako ng nude lipstick bago sinuklayan ng mahabang buhok. At nang makampante sa eyes ko, huminga pa ako ng malalim bago napagdesisyon ng lumabas na ng sasakyan at bumalik sa loob ng bar. Aayusin ko na lang lahat ngayon. Tutal nandito na naman ako. Abala sa paglilinis ang lahat nang makapasok ako. Bahagya pa silang tumigil na mapansin ang presensya ko. Continue, I said fiercely. Alam kong ang iba sa mga to ay nakarinig sa mga sinabi ni Mr. Santiago pero gaya nga na sinabi ko kanina ay wala akong pakialam. Lahat naman ng waiters dito ay lalaki. May ilang babae pero sa kahan naka-assign. Papuntahin mo ngayon din sa office ang waiter na nagkamali ng serve sa mga nag-amok na si Mr. Santiago. Naring, maring utos ka sa manager na madaanan ito bago ako tuloy-tuloy na naglakad papasok sa loob ng opisina ni Zeus. Agad ako umupo sa swivel chair. Naiinis ako sa palpak na waiter dahil sa kapalpakan niya ay nadami pang relasyon namin ng asawa ko. Shit, talagang may paglalagyan siya. Maya-maya pa'y pumasok ng manager kasama isang nakayukong waiter. Nakayuko marahil to dahil sa kahihiyan sa nagawa. At ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Get out! Inisasambit ko sa manager dahil mukha itong nakikisali pa. Opo ma'am, natatarantang lumabas to. Inis kong binalingan ng waiter, nakayuko pa rin to. Explain to me kung anong nangyari. Mariing tugon ko. I'm sorry po ma'am. Yun po kasi talaga yung order ng isa sa mga bodyguard na kasama ni Mr. Santiago kanina. Kaso yung na-serve ko na, nagalit si Mr. Santiago dahil hindi naman daw niya order yun. Tapos nag-deny na rin po yung umorder na bodyguard. Ayaw niyo pong bayaran kahit nabuksan ko na. Mahal pong alak na yun kaya pinilit ko po siyang magbayad. Kaya doon po nakisawsaw at nagalit si Mr. Santiago. Mahabang paliwanag nito na agad ko namang naunawaan. I got his point. Pero namutawi pa rin yung galit ko. Siya pa rin ang punot dulo ng lahat. Alam mo naman palang mahal. Dapat sinigurado mo muna bago mo binuksan. Ngayon sobrang laki ng damages dahil sa kapalpakan mo. Inis at motoridad na sambit ko. Hindi na ito sumagot pero ramdam kong nanginginig ito dahil sa nervyos. Ngayon pumili ka. Masasasante ka o babayaran mo yung ibang damages? Matarin na tanong ko kaya nag-angat ito ng muka. Ma'am, wag naman po ganun. Kailangan ko po ng trabaho dahil may kapatid po akong pinapaaral. Kita kong pagmamakaawa sa mga mata nito. Pagak akong natawa. Kailangan mo pala ng trabaho. Dapat nag-ingat ka. Ngayon, bigyan mo ko ng dahilan na karapat-dapat ka pang manatili rito gayong palpak ka naman. Parangkang sambit ko. Tuluyan na naluluha ang mga mata nito habang awang ang mga labing nakatitig sa akin. Hindi ka makasagot? Nakataas ang kilay na tanong ko nang hindi ito umimik. Daniel, ma'am, ako na po'y nagligtas sa inyo ng ilang buwan ng nakakaraan. Biglang sabi nito na agarang pinagtaka ko. What are you saying? Gulat at kuryosong tanong ko. Hindi po ako maaaring magkamali. Kayo po yung nahimatay sa labas ng bar at dinugo. Ako po ang nagdala sa inyo sa ospital. Salaysay nito na tuluyan kong ikinagulantang. What? Hindi makapaniwala ang usali ko sa poong noong napaupo. Nagmagandang loob pa rin po ako noon. Kahit hindi ko po alam na asawa po pala kayo ni boss. Pinanood nga po namin ang CCTV kasama si bossing nun dahil narinig niya kaming nag-uusap na kasama ko tungkol sa nangyari sa'yo. Dagdag pa nito na mas lalong kinagulantang ko. Shit, am I heard it right? Alam ni Zeus? Ngayon medyo paus ng boses ko. Lubhang nakakagulat para akong tinakasan ng lakas. Opo ma'am, katunayan pagkatapos niyang malaman ang nangyari sa'yo ay umalis siya kaagad nun. Tinanong niya pa nga po sa akin kung saang ospital kita dinala. Yun po yung gabing na aksidente si bossing.
Sambulat nito na halos kinanginig ng buong sistema ko. Ibig sabihin ba nito ay may posibilidad na alam ni Sus na nakunan ako bago siya na-aksidente? O maaaring na-aksidente siya patungo sa ospital na pinagdalan sa akin? Tuluyan na ako nanghina at nanginig sa nalaman ko. Balisa ako nagmaneho patungo sa apartment ni Lorna dahil sa nalaman ko. I was exhausted. Pati ang planong parusahan ng waiter ay nawala na sa isipan ko. Umalis ako ng bar at binilinan na lang ang manager sa nararapat niyang gawin. Gulong-gulo ng utak ko. Kung nalaman niya ni Zeus noon, ano kaya naging reaksyon niya? Nalaman niya ba talaga o napigilan siya na aksidente? Idagdag pang natuklasan niya kanina tungkol sa pangit kong nakaraan, kaya ginusto niya na munang mapag-isa at makapag-isip. Goodness, mababalo na ako. Shit Lorna, I don't know. Sumasakit ng ulo ko. Saad ko kay Lorna na makarating ako sa apartment niya at agarang na ikwento mga pangyayari. Tutok nitong bibig habang nakikinig. Gosh, I can't breathe BFF. Ang hirap nga namang isipin dahil wala naman tayo sa pangyayari. Si Zeus lang ang nakakaalam ng totoo pero mukhang kailangan pa nating hintayin na bumalik ang alaala niya bago natin malaman. Komento niya kaya napakagatlabi ako. Hihintayin kong bumalik ang alaala niya para lang malaman ko kung anong naging reaksyon niya. Shit. Mas maiging wag ko nalang malaman pa kaysa bumalik ang alaala niya ngayon. Hindi pa talaga ako handa. Hindi ko pa kaya. Oras nga lang hinihingi niya na wag ko na muna siyang guluhin ay natutuliro na ako. Ano na lang kaya kung tuluyan niya na talaga akong iwaksi palayo? Baka mawala na talaga ako sa katinuan. Maaari rin nalaman niya at siguro nagsisit nangihinayang kaya hindi nakapagmaneho ng maayos. Dahilan kaya siya na aksidente. Mali mo naman, baka hindi na siya makikipaghiwalay sa'yo kung nalaman niya nga. Malamang nakonsensya yun. Na walang sariling anak niyo sa sinapupunan niya dahil sa kagagawan niya. Mahabang dagdag pa ni Lorna kaya this time nasapo ko ng noo. Ewan, gustuin ko mang isipin na sana ganun nga kaso wala na rin akong magagawa pa dahil tapos na yun at nangyari na. Wala na rin namang magbabago pa. Na-aksidente na siya at nakalimot siya na mas dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang mga nangyayari ngayon. Hindi na ako nagsalita pagkatapos. Si Lorna lang ang panay-daldal tungkol naman sa bagong trabahong pinasukan niya pero wala rin akong maisagot sa kanya. Hindi ko na nga maunawaan ang iba pa niyang sinabi. Ipagtimpla na nga muna kita ng kape, BFF. Mukha namang wala kang balak na matulog ngayon eh. Anito tagaran tumungo sa kusina. Napahinga naman ako ng malalim. Tama siya, wala talaga akong balak matulog ngayon dahil tsak na hindi rin ako dadalawin na antok. Dahil kung saan na lang lumilipad ang isip ko, lalong-lalo ng tungkol sa asawa ko. Parang ayaw kong palipasin ang gabing ito na hindi siya napupuntahan sa kondo niya. Siguro aalis din ako maya-maya. Tugon ko kaya napalingon sa akin si Lorna, sabay tampal na sarili nitong noo. Diyos mio naman, hayaan mo muna kasi ang lalaki na yun. Baka magalit lang yun lalo sa kakulitan mo eh. Hindi sang-ayong sagot nito kaya hindi na naman ako nakasagot. Maya-maya pa umupo na ito sa tabi ko, sabay lahat ng tasa ng kape na agad ko naman tinanggap. Bukas mo nalang puntahan ang asawa mong hilaw. Hindi pa naman bumabalik ang alaala nun kaya paniguradong hindi ka pa nun itataboy. Pabiro ngunit may puntong sambit niya, kaya napatango na lang ako ng marahan. She's right, as long as may amnesia pa si Zeus ay dapat panatag ang loob kong magkakaayos din kami. Ngayon pa lang ay mag-iisip na ako ng magandang paraan kung paano siya susuyuin. I stayed in Lorna's apartment for a couple of hours. Buong gabing gising ang diwa ko. Kailangan ko mas lakasan pang loob ko lalo na ngayong malapit na matupad ang kahilingan kong magsama kami sa resort at doon mamuhay ng payapat masaya. Kaya naman nang dumating ang madaling araw ay nagpaalam na rin ako kay Lorna kahit pamanpanay ang payo niyang hintayin ko na lang daw sumikat ang araw. Masyado nang matagal ang paghihintay ko. Ilang oras nang binigay ko kay Zeus. Siguro naman nakapag-isip na yun. Tanging sinagot kay Lorna kaya napailing na lamang siyang sumakay na ako ng sasakyan. Wala na talaga ako magagawa. Ayaw mo namang magpapigil eh. Ingat ka sa biyahe BFF. Balitaan mo na lang agad ako. Bili nito't saka kumaway. I smiled at her at nagpasalamat bago pinandar ang sasakyan paalis. Dahil walang traffic ngayon sa daan ay halos paliparin ko ng sasakyan. Kaya naman mabilis kong narating ang kondo ni Zeus sa loob lamang ng halos 30 minuto. Matapos makapag-park ay patakbo akong pumasok sa loob ng building at nabilisan sumakay ng elevator. Nagpakawala na muna ako ng isang malalim na buntong hininga pagkaapa ko sa palapag kung nasaan ang unit ng asawa ko.
Patungo na sana ako sa unit niya nang biglang bumukas ang kalapit nitong unit kaya napatigil ako sa paghakbang nang mamukhaan ng lalaking lumabas. Amelia! Nanlaki ang mga matang bulalas ni Joram. Halatang nagulat ito na makita ako. Mukhang magja-jogging ito dahil sa suot nito. Hi! Usal ko at tipid na napangiti. What are you doing here this early? Wala ka bang kasama? Where's your husband? Sunod-sunod na tanong niya na panay sulya pa sa likuran ko. Alam ni Joram na nagsasama na kami ni Zeus, kaya nga hindi na ito nangulit maging sa text. Umuwi na muna siya dito kaya pinuntahan ko. Tipid na sagot ko. Wala na masyado pang detalye. Napakibalik-balikat ito habang ang isang kilay ay napaangat na parang hindi kumbinsido sa sinabi ko. Lovers quarrel again? Tss! Tunog pa noon nag-June ito kaya inarapan ko na lamang bago ako nagpatuloy sa paghakbang. Che, diyan ka na nga. I was about to knock Zeus' door. Nang kusa itong bumukas, napapitlag ako sa gulat at gano'n na lamang ang pagwawala ng puso ko nang bumungad sa akin ang seryoso nitong mukha. Happily talking to someone ha? Nakaangat ang isang sulok ng labi nito't lumipad ang masamang tingin sa aking likuran kung nasa nakatayo si Joram sa may unahan. Love! Nagsusumamong sambit ko kaya bumaling tumuli sa akin. Mabigat ang itsura nito na kagaya ko yung mukhang wala ring tulog. Can I come in? Ani ko kaya maralang itong tumango bago nilakayan ng awang ng pinto. Tumalikod na ito patungo sa loob kaya sumunod ako. Nang tuluyan ako makapasok sa loob ay agad ko rin siyang niyakap. I miss you, love. Please, huwag ka na magalit sa akin. Naging pangit man yung nakaraan ko pero alam mo, mismo sa sarili mo na lang na pinagbigyan ko ng dangal ko. Matagal ko nang iniwan ng ganong gawain bago pa man tayo nagpakasal. Simula na makilala kita, ikaw lang ang bukod tanging lalaki sa buhay ko. Please, love. Hirap na hirap ako sa tuwing iniiwasan mo ko. Emosyonal na salaysay ko, kasabay na paglaglag ng mga butil sa aking mga mata. Humarap sa akin si Zeus. Kita kong hirap, kaguluhan at awa sa mga mata nito. Bago ba tayo kinasal, alam ko namang lahat to? Tanong niya kaya marana kong tumango. Iya, alam na alam mo kaya nga, ayaw na ayaw mo sa akin. Sigaw ng isip ko na hindi na pwedeng isatinig. And this reality hit me real hard. Sobrang sakit. But I still married you despite of those, right? He asked again at tanging tangulang din ang sagot ko. Nilinlang kita kaya ka nagpakasal sa akin. Kinailangan kong gawin ang kasinungalingan ngayon dahil sa kabaliwan ko sa'yo. Parang tuluyan ka maging akin. Sigaw muli ng isipan ko. Marahang tumango si Zeus at ngayon ay siya na mismong kusang yumakap sa akin. Bagay na mas lalo kong ikinahikbi. I'm sorry. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Dapat ikaw masigit na pinagkakatiwalaan at pinapaniwalaan ko sa lahat. Madamdaming tura niya. Pero imbis na magbunyi ay mas lalo ako nilukob ng lungkot at kinain ng guilt. Why it has to be like this? Yung kailangan ko pa magsinungaling para maging maayos kami? Para pakitungan niya ako ng maayos? Bakit kailangan magsinungaling para maging masaya lang kami? Inangat ni Zeus ang luha ang mukha ko at dinampian ng masuyong halik sa mga labi bago niya pinunasan ng mga luha gamit ang kanyang palad. I am hurt seeing you like this. I am sorry kung nakalimutan kong pakinggan ang paliwanag mo. Magmula ngayon, hindi na kita pagdududahan o kung ano pa man. Hindi na ako magre-react agad-agad. Buong pusong turan niya, kaya naman akong umalik sa mga labi niya. Halik na puno ng pag-uumapaw na pagmamahal na ginantihan niya naman. I encircled my arms on his nape habang nag-espada ng aming mga dila at naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa ere gawa ng pagkakabuhat niya sa akin. I love you so much, Mr. Montesilio. I uttered in between our kisses. I love you too, Mrs. Montesilio. He responded na mas lalo nagpawala sa puso ko. Marahan niya akong inihiga sa kama habang nakapaibabaw siya sa akin. Wala na akong pinalampas pang segundo. At inilakbay ang aking mga kamay para hubarin ang suot niya. Gaya ng sabi ko, ikaw at ikaw lang ang pag-aalayan ko ng aking dangal. Sa'yo lang ako. Buong puso sabit ko at mabilisan akong kumilos para magpalit kami ng posisyon. Ngayon ay ako naman ang nakapaibabaw sa kanya. Hinubad kong suot kong blouse at bra kaya tumambad kay Zeus ang malulusog kong dibdib. At kahit sa ilang beses na namin ginawang bagay na to, ay kita ko pa rin ang pagkatakam sa kanyang mga mata. Oh love, you're so gorgeous. Puno na pagnanasang usal niya at agad na sinunggaban ng halik ang aking dibdib, dahilan para kumuwalang ungol sa aking mga labi. Love, kagat labing sabit ko habang nararamdaman ng mainit niyang bibig na nagpapalipat-lipat sa dalawa kong bundok. Tumigil sa saglit para hubarin ang pang-ibabang suot niya, kaya kumilos na rin ako para hubarin ang akin. Now we're both naked.
Malamig ang aircon sa loob pero kapwa kami pinagpapawisan dahil sa naglalagablab na pagnanasa ng aming mga katawan. Muli niyang sinunggaban ang aking dibdib na hayok kaya tuluyan na ako nagpaliyad, lalo pat ramdam na ramdam kong nagwawala niyang pagkalalaki sa aking gitna. Pwede bang ipasok na, love? Hindi na mapigil ang pakiusap niya na mabilis ko namang sinang-ayunan. Ramdam na ramdam ko sa kilaliman kong pagwawala nito. Love. Pawang ungo lang namin ang maririnig sa kabuuan nitong unit niya. Higit kailanman hindi ako magsasawang ibigay kay Zeus ang sarili ko. Ipapangako ko na maging una at huling lalaki siyang pag-aalayin ko ng aking dangal at puso. At kung kasinungalingan lang ang maging daan para maging masaya kami, magsisinungaling na lang ako sa nalalabing mga oras at araw na wala pa siyang maalala. Dahil alam kong sa oras na dumating ang araw na kinatatakutan ko, yun na rin ang araw na babagsak ako.